Good day everyone, I'm Minona Manalansan, and today we will be discussing the last topic for this semester, which is about decluttering clothes. So without further ado, let's proceed. So for our learning objectives, at the end of the lesson, the students are expected to determine the steps on how to declutter clothes properly, practice how to declutter clothes, and lastly, appreciate the importance of decluttering clothes. So what is decluttering clothes? So decluttering clothes is when you clean and organize a space, removing extra strap or clothes that you don't really use. So meaning to say, kapag ka nagde-declutter ka ng mga damit, ang ibig mong gawin sa activity na yon ay magtanggal o magbawas ng mga damit na hindi mo naman na talaga ginagamit pa in the first place due to various of reasons. So, as simple as that. Now, the question is, meron bang cons ang hindi pagde-declutter ng damit? At meron bang mga benefits ang pagde-declutter ng mga ito? The answer is, yes, meron po. Ang mga cons sa hindi pagde-declutter ng damit ay mababanggit mamaya. But did you know that kapag ang wardrobe mo ay laman ang mga damit na hindi mo naman sinusuot, or worn out na, or mga bad purchases na hindi mo naman na talaga nasuot in the first place, ang tendency niyan, kapag ka binuksan mo yung closet mo, nakita mo, kahit pa napakaraming damit na nandiyan, nakasabit, nakatupi, feeling mo, wala ka pa rin masuot. Kasi 80% po ng wardrobe you rarely wear can impact you negatively. So I will give 4 cons of not decluttering clothes. So the first one is waste time getting dressed, trying on multiple outfits. So I truly believe kasi na our clothes is our second skin. So people will judge you the way you wear your clothes, even without you knowing or even without you wanting it to happen. That's the reality of life, no? Kaya nga na-invento yung mga salitang ang baduy mo naman manamit or ang jologs mo naman manamit. Kasi may mga damit tayo na sinusuot natin na hindi naman talaga babagay sa atin. Kaya nga may mga times na kaya pag ayaw natin yun mangyari, nang ginagawa natin, kukuha tayo ng damit sa wardrobe, i-mix and match natin yun, tapos susukatin natin, titingin tayo sa salamin, sasabihin natin or itatanong natin sa sarili natin, bagay ba? Okay? Maganda ba to? Or pag hindi tayo sure sa sagot, tatanungin natin yung kasama natin sa bahay. Tatanungin natin sila, bagay ba? Ba? Kapag ka sinabi nilang medyo off or hindi, consciously ikaw, ang gagawin mo is magpapalit ka ng damit. So, pipili ka ulit ng damit sa wardrobe mo, imimix and match mo ulit, itatry mo ulit, tatanungin mo ulit yung sarili mo, pagkaharap mo sa salamin, bagay ba? So, that time, nag-waste na tayo ng oras doon pa lang. Okay? So, number 2, feel stress when you can't find the clothes you love. Overwhelmed. So, kapag ka marami kang nakikita na damit sa iyong wardrobe, mas humihirap hanapin ang iisang damit na kakailanganin mo. No? Kaya nga may mga times na pagka naghahanap tayo, or nasa isip na natin gabi pa lang, ito yung suot ko bukas, sa alis ko, sa gala ko, or whatsoever. Kapag ka dumating na yung araw na yun, tapos binuksan mo yung wardrobe mo, hindi mo nakita, hanapin mo, syempre. Tapos wala talaga. Tapos yan, tatanungin mo yung kapatid mo, baka nandun sa gamitan nila, naligaw. Or hahanapin mo ngayon sa labada, kung nandun pa, baka hindi nalabhan. Or nasa sampayan, baka hindi natuyo. Tendency, kapag ka hindi mo pa rin nakita, may inis ka na. So, nung araw na yon, imbis na masaya kang aalis, naiinis ka pa at nasasayang pa yung oras mo. Dahil lang sa hindi maayos na damitan. Okay? Number 3, never figuring out your style, which means you waste money buying clothes you won't wear. So, never figuring out your style. Kapag ka hindi ka nagde-declutter ng clothes, syempre, yung mga damit mo, napakarami pang choices. Or nasa variety of choices ka pa. May mga skirts ka pa dyan, crop top ka pa. Pero hindi mo naman talaga alam na yung mga purchases mo na yan, kung bad or good. Kasi hindi mo pa talaga siya natatry, naaalis ka. Minsan may mga damit tayong na ibibili lang lang natin out of impulsive buying. No, titingin lang tayo, ay, ang ganda nito, ay, ang mura nito, so gusto ko siya. So, bibili mo siya. Pero pagdating ng bahay, parang hindi ka na ganun ka-excited or kapag ka nasukat mo siya, hindi siya ganun kabagay. Kasi hindi mo pa talaga alam yung style na babagay talaga sa katawan mo or sa skin color mo. So, ang tendency, mag-waste ka ng money sa mga bagay na akala mo babagay sa'yo, pero hindi naman pala talaga. So, on the other hand, what are the benefits of decluttering clothes? So, I have 4 excuse me. So, I have 4 benefits of decluttering clothes. So, getting dressed
will take no time at all. So, unlike kanina, na kapag hindi ka nagde-declutter ng clothes, you're wasting time. So, kapag ka maayos na yung nakasalansan yung mga damit mo, nakahanger na mga dapat nakahanger, nakatupi ang dapat nakatupi, naka-sections ang dapat naka-sections, so alam mo na kung saan ka kukuha, ay ito, bagay ito dito. Ay, itong shirt na to, ito yung pants na gagamitin ko. Kasi malinaw mo na nakikita eh. Malinis na at maayos. So, that's one benefit of decluttering clothes. So, number 2, you will be able to find exactly what you are looking for. So, kapag maayos ang damitan, obviously, alam mo kung saan mo nilagay yun, or saan mo dapat kukunin yun. So, halimbawa, ang mga pants, nakasabit lang yan sa mga ganyan, kasi tamad ako magplansya. So, gusto ko, after ng malabhan, after masampay, or makuha sa sampayan, nakahanger na lang, ilalagay ko sa cabinet. So, alam mo, kapag kakailanganin mo na, alam mo kung saan mo siya kukunin. So, kasi napaka-clean and organized na natin yung wardrobe. So, napakadali na lang hanapin yung mga gusto mo hanapin, unlike kapag ka sabog-sabog yung mga gamit. So, number 3, you will finally know your style, which will drastically reduce the likelihood of future bad clothing purchases. So, kapag ka kasi nagde-declutter tayo ng clothes, minsan may mga times na tinatry na natin yung mga damit na babagay sa atin. Di ba? Nagmi-mix and match na tayo. Ito, bagay pa ba sa akin to? Sukat pa ba sa katawan ko to? Tumaba ba ako? Pumayat ba ako? Kasya pa ba to? Luma na ba yan? Di ba? Malalaman mo kung ano yung mga kakailanganin mong i-keep at kakailanganin mong get rid of. So, meaning to say, pati yun, malalaman mo kung ano ba yung mga style na natitira. Ito bang mga style ng tira na to? Bagay ba talaga to sa akin? So, doon pa lang, pag nalaman mo na ayun yung style na perfect fit for you, syempre, in the future, kapag ka may budget ka na at bibili ka na ng new clothes mo, ito na yung mga pipiliin mo. Ito na yung mga colorway na babagay sa'yo. So, hindi ka naman siguro pipili ng mga damit na alam mo, hindi mo naman masusuot. Kasi nga, hindi bagay. Dahil napakahirap ng kumita ng pera at sa panahon ngayon, pati tayong mga college students ay nahihiya ng manghingi ng pera sa ating mga parents, kuya, or ate. Diba? So, there are 10 rules in decluttering clothes. Napakaraming rules. So, we have 1. Avoid making rush decisions. This can help avoid decluttering regrets in the long run. So, you have to think carefully. No, kung yung damit na yon ay hindi mo na talaga magagamit in the long run. Kasi may mga tinatawag tayong seasonal clothes. Hindi mo siya araw-araw ginagamit, pero alam mong kakailanganin mo siya kapag ka dumating na yung event na yon or yung occasion na yon. Halimbawa, ang mga occasional dress is blazer. So, hindi mo naman talaga siya araw-araw ginagamit. So, as a student, halimbawa, ang blazer kasi pang-formal yan, di ba? So, kapag papasok ka ba sa school, mag-blazer ka, napakainit ng panahon, hindi, di ba? Pero, kakailanganin mo yun kapag ka nag-research defense ka na kasi kakailanganin yun ng formal attire. So, hindi mo yan pwedeng, ay, hindi ko na ito ginagamit. Pamigay ko na or alisin ko na. No, don't make rush decisions. So, pipiliin mo lang, tanggalin sa wardrobe mo yung mga damit na hindi mo naman na talaga gagamitin. Hindi ngayon, hindi bukas, or never talaga in. Those are the things na parang kinaliitan mo na, hindi ka naman naliliit palalo. Diba? Yung mga damit na hindi mo na talaga magagamit kasi worn out na, naulaw na, maluwag na, hindi na kaaya-ayang tingnan, yun lang po ang dapat nyo tanggalin. So, number 2, get rid of items with negative associations. So, let go of the pieces that make you feel bad. So, you have to ask questions. So, does it fit you? Sukat pa rin ba yung damit na yan? Does it look attractive to you? Kapag kasinuot mo ba yan? Nafe-feel mo bang mag-boost yung confidence mo? Do you still like it? No? Pag nakikita mo yung damit niya, pag sinuot mo, masaya ka pa ba dyan? Gusto mo pa ba yung natira? And if those questions answers yes to you, then keep it. Okay? Kapag ka, ang mga yun, yes lahat. Keep mo na. So, number 3, be ruthless with impractical pieces. If you don't reach for them because they end up feeling like a burden, kapag ka dumating sa point na baliwala na lang yung damit sa'yo, kahit nakikita mo, kasi feeling mo, kapag ka sinuot mo, hassle na lang. It's better to let go. Especially kung maliit lang yung space sa wardrobe mo. Pero kung malaki naman, okay, go ka sa mga impractical na damit kung yun yung ikakasala mo. Pero kung may maliit ka lang naman na wardrobe, best choice talaga. Natanggalin mo na yung mga ganyan. Halimbawa, hindi ka naman talaga yung tipo ng tao na nagsusuot ng see-through. Okay? Kung hindi mo naman nasusuotin talaga,
As in never, kasi you don't have enough confidence or courage para magsuot ng ganyan. Then let go. Kasi nakakasikip lang yan sa space na meron ka. Pero kung ikaw yung tao na gusto mag two-piece, pero ayaw naman na medyo kita yung balat, then go for it. I-ano mo pa rin yung see-through. Itabi mo pa rin sa wardrobe mo. But if not, then let go. Kasi impractical na lang po na ilagay mo pa yung mga damit na hindi mo naman na talaga susuotin pa. So, number 4, dispose of stained items. Anything stained, ripped, misshapen, or discolored must be removed from your closet. So, if you are fortunate enough to have plenty of clothes, then there's no need for you to turn your pang-alis clothes to pambahay clothes. Kasi ganun ako eh. I'm not fortunate enough to have, enough clothes ko. Kaya kapag may mga discoloration lang naman or stained yung mga damit ko na pang-alis, pero okay pa naman yung shape nila, hindi pa naman ganun ka-worn out, sadyang minalas lang tayo sa paglalaba, then ang ginagawa ko na lang siyang pambahay. Kasi hindi na rin naman nakaka-confidence o na pang-alis. So, pambahay na lang siya. And then, yung mga pambahay na tinasikipan ko na or masyado na talagang luma, yun yung tinatanggal ko sa damitan ko. Then, kapag may budget na, bibili na ako ng iba pang damit na pamalit doon sa natanggal ko na pang-alis na damit. So, number 5, remove duplicates. Having more than 2 or 3 of similar everyday items just takes up unnecessary space in your closet. So, for me, it's okay to have duplicates, especially for clothes that you wear too often, but not too much. So, halimbawa ako, meron akong 2 pieces of black pants kasi madali siya talagang bagayan. And as for me, na pumapasok sa trabaho, halos araw-araw, kailangan ko ng pang-forma. So, para sa akin, madali talaga magkaroon ng black pants para less hassle sa akin talaga. So, kailangan ko ng 2 pairs. Pero kung magkakaroon ka ng 5, sabihin natin 3, 4, 5 pairs ng black pants, that's unnecessary na. Okay? So, number 6, be honest about gifts you've never resonated with. If you don't resonate with it, it can be an anchor for guilt or simply a waste of space. If it is too sentimental for you, take a photo and store it in a memory book or folder. And then donate it and let it find a new home. Okay? Kasi may mga gamit talaga na hindi naman talaga natin bet. No? Pero magagamit pa naman siya, pero ayaw natin siyang masayang. Pero hindi naman natin kayang i-let go. So, ang gagawin lang natin, picturean mo, kasi tago mo yung picture, kasi mas madali naman talagang itago yung picture, kasi buong damit na yan. And then, ibigay mo na yung damit, para sila naman yung makagamit nun. So, para magkaroon lang ng another purpose, yung damit na hindi mo na nasusuot. But, it's still your decision. Pagka too sentimental talaga sa iyo at ayaw mong mawala talaga kasi may meaning or may deep meaning, and then, edi wag, hindi naman pinipilit. Number 7, remove clothes that wash you out. Clothes that do not fit your skin color. So, dito papasok yung color analysis natin. So, may mga colors kasi na kapag sinusuot natin, nag-stand out yung kulay natin. So, kapag sinuot ko tong color na to, feeling ko nag-glow up ako kahit wala pang ligo. And then, meron naman mga clothes na kahit bago kang ligo, kapag sinuot mo yun, feeling mo haggard ka pa din. So, may mga damit na nagbo-boost ng confidence natin eh. Kapag sinuot natin, feeling natin ang ganda-ganda natin ngayong araw, ang fresh-fresh, ang pogi-pogi, ang bango-tingnan. Pero may mga times din naman na feeling natin, kahit bagong ligo tayo, ang asim pa rin natin. It's because yung colorway na napili mo, hindi suits o hindi suited sa color ng skin na meron. Okay? Kapag nakakahagard na lang yung damit sa'yo, it's better na i-remove mo na yan sa wardrobe na meron ka, and then palitan mo yan ng mga damit na nakaka-glow up. So, number 8, it's better to keep it if it holds sentimental value. So, number 6 and 8, parang almost the same lang. It's better to store them in a place that's harder to reach daily or doesn't take up too much space. So, halimbawa ng mga damit na too sentimental. Halimbawa, wedding dress. Or mga damit na nasuot mo sa mga big events. Or or awards, sabihin natin. Mga damit na too sentimental para i-let go. And then, ang gagawin mo lang naman, ilagay mo yan sa space na hindi nakakasagabal sa'yo kapag kumukuha na ka ng mga day-to-day clothes. So, pwede yan sa underbed or pwede kang magkaroon ng different wardrobe para sa mga damit na hindi mo talaga kayang i-let go. Diba? O mga damit na bigay ng boyfriend mo or girlfriend mo, since hindi mo pa siya ex, para napaka-valuable pa yan sa'yo. Kahit hindi mo sinusuot, gusto mo naka-display. So, mas maganda na yung mga damit na hindi mo naman na talaga masyadong sinusuot, but still it holds
value pa rin sa'yo, then better na ilagay mo yan sa pinakasulok-sulukan ng iyong wardrobe. So, parang hindi siya nakakasagabal or hindi siya masyado pang nakakaskip sa wardrobe mo. So, number 9, be realistic about what you can fix or adjust. If you don't wear or fix them within the next 4 months, then you can likely donate or get rid of them. So, set a time where you want it to be fixed. So, kailangan ka magkaroon ng deadline kung kailan mo talaga siya gustong ipaayos. Kasi may mga instance na gusto pa naman talaga natin yung damit, kaya lang sira, and we don't have enough time para ipaayos yun kasi busy nga tayo sa mga kinakailangan pang gawin. But still, you still have to set a deadline. Kasi kapag ka hindi mo yan napaayos sa deadline na damit mo, it's better na lang na i-donate mo siya para sila yung magpaayos, or di naman kaya, itapon mo na lang. No? Kasi wala rin namang sense kung sira yung item na yan nasa wardrobe mo, tapos ayaw mo pang tanggalin. Eh, hindi mo naman na talaga siya magagamit pa eh. Okay? Nakakaskip lang. So, number 10, don't be hasty when dealing with non-trending pieces. Fashion trends should never dictate what you have in the closet. So, I truly believe that trends, it should be or it should influence you but never dictate you. So, just because something fallen out of vogue, that doesn't mean you have to take it out of your collections. So, ibig sabihin ba, kapag yung trend na to hindi na uso, tatanggalin ko na siya sa collections ko, or tatanggalin ko na ba siya sa wardrobe ko kahit bagay na bagay talaga siya sa akin? So, that's the question you have to ask yourself. Kaya mo ba binili lang yung damit na to kasi bagay sa'yo? Or dahil trending lang? So, yun yung iisipin mo. Okay? Now, we have 7 steps in decluttering clothes. Kanina meron tayong 10 rules. Now, we have 7 steps. So, number 1, dump every piece of clothing you own altogether. You will be able to see the magnitude of the problem and make the best decision about what to keep and what to get rid of. So, may mga times kasi na kapag paunti-unti lang yung pagtatanggal natin ng damit, parang doon ka pa lalo mas tinatamad. And hindi mo talaga nami-visualize kung ano yung mga dapat mong tanggalin at i-keep. So, ang dapat daw gawin is tanggalin yung mga damit, lahat-lahat ng damit sa wardrobe. Ilagay mo yan sa isang space at doon mo lang makikita yung dapat na matanggal at matira kapag ka nagsama-sama na silang lahat. Kapag ka nakikita mo na yung kabuuan ng wardrobe mo. So, ang tatanggalin mo dyan, yung mga socks, no, na hindi na nagmamatch or hindi naman na mahanap yung match, anong pang purpose niyan dyan? Diba? Mimix mo ba yung white sa black? Ganon ka ba ka-confident na isuotin sa labas? Yung mga lawlaw mong socks, may mga butas mong panty or brief, tanggalin na yan dyan. Yung mga brand na hindi mo naman na talaga nasuot kasi mali yung size na nabili mo or napili mo, ipamigay mo na rin yan. Ganon. Doon mo siya makikita kapag kasama-sama na sila lahat. Doon mo makikita or magkukumpara-kumpara yung mga damit na pwede pang masuot at hindi na pwede masuot. So, number 2, sort the clothes into 3 piles. Clothes that you love and wear regularly, clothes that you wear but don't love, clothes you rarely wear. So, malalaman mo kapag ka ito yung clothes you love and wear regularly. Kapag ka yung clothes na yun, you wash it regularly. Ha? Lagi-lagi siya nasa labahan mo. Lagi-lagi mo siya nakikitang nakasampay. Yun po, yung favorite clothes mo. Okay, kapag ka naluluma na siya kasi suot ka ng suot. The next thing is, clothes you wear but don't love. Kapag ka yung clothes, you wash every single week and are most likely the ones you reach for first. So, kapag ka, halimbawa, hindi available yung favorite clothes mo or pinapagalitan ka na ng parent mo or ng partner mo, ayan na naman, suot mo. Diba? Ito yung mga damit na, ito na nga lang kasi ito yung una kong nakuha sa damitan ko. Tapos ito na lang din kasi medyo match naman siya. So, bibihira mo siya or minsan mo lang siya makita sa labahin. Yan. Clothes that you wear but don't love. Parang ito lang yung mga damit na second choice mo or options lang talaga. Clothes in the closet instead of laundry kapag clothes you rarely wear. So, makikita mo talaga siya. Nasa damitan lang. Hindi mo siya nailalabas, hindi mo siya naisusuot, hindi mo siya nalalabahan. It's because hindi mo naman talaga sinusuot na. So, that is the clothes that you rarely wear. So, number 3, evaluate the clothes that you wear, that you love and wear regularly. So, you need to know why you love your favorite clothes. So, you have to ask questions pa rin. So, bakit mo favorite yung clothes na yun? Is it the color?
Yung color ba yun? Feeling mo nag-glow up ka or kinakaganda mo or kinakagwapo mo? Ano ba? Yung style ba na yan? Does it fit you? Now, once you answer those questions, you will have a much easier time evaluating the other files. So, kapag ka nagtatanggal ka na ng clothes mo, would it be enough? That's the second question. Natanggal ko na yung mga hindi dapat tanggalin. Na-remain ko na yung dapat i-remain. Natanggalan dapat tanggalin. Would it be enough? Sapat ba yung damit ko sa wardrobe para makalast ako na isang linggo nang hindi naglalaba? Okay? Clothes that you needed for specific occasions. So, kailangan meron ka pa rin yan. Like, halimbawa, yung mga formal attires mo, blazers, polo, and so on and so forth. So, number 4, go through the clothes that you wear but don't love pile. You may need to keep some of the clothes that you wear reluctantly and don't feel your best for a short period of time. So, hindi ka alone kasi pag maglaba. So, these number 4 are your second choice or option or pamalit dun sa favorite clothes mo. Kapag ka may budget ka na, then dun mo napalitan yung mga clothes that you don't love but wear na mga favorite clothes mo. Only kapag ka may budget ka. But for now na wala, it's better to have other options pa rin naman. So number 5, determine how many clothes you needed. The point of decluttering clothes is to get rid of what you don't use and wear. So the fewer the item match, the more clothes you may need. Kasi may mga damit talaga na mahirap bagayan kahit napakaganda pa ng style. Pero dahil nga ganun, hindi siya bumabagay sa mga damit or pang partner na pipili mo, tendency, hindi mo rin naman talaga masusuot. So you have to ask yourself pa rin, how often do you do your laundry? Gaano ka ba kadalas maglaba? Is it 1 time a week, 2 times a week, or 1 times in 2 weeks? Kailan ka lang sipagin kapag ka naubos na lahat-lahat ng damit mo sa wardrobe? Ganun ka ba kasipag? Or tatanungin mo rin kung gaano ka ba kadalas magpalit ng damit. Baka mamaya, 2 times a day ka pa lang nagpapalit ng damit, sasapat ba yung mga damit na ibinabawas mo? Kasi baka mamaya niyan, sa pagde-declutter mo ng clothes, nagkaroon ka ng rush decisions, tinanggal mo lahat ng ayaw mo. So, ang tendency, wala ka na masuot kapag ka nakakailangan ka. Do your pieces coordinate with each other? Kaya mo ba yan ma-mix and match ang mga natitirang damit mo? Madali ba yung bagayan? Or may mga color ba na bagay pa sa mga natira na yan? So, kailangan kasi may mga variety ka pa rin ng damit. So, merong 6 clothes and 6 pants in different colors. Pwede ka doon makakreate ng 36 combinations of clothes na hindi siya nakaka-jologs tingnan. And that's true. So, you have to think pa rin ng mga damit na babagay sa'yo, both at the same time, kaya mong dalhin at kaya mong ma-mix and match pa rin para hindi ka iisa lang yung kulay. So, number 6, donate the clothes you rarely wear. Go through the pile one last time. Kasi baka may mga damit ka dyan na accidentally mo nalagay sa itatapon mo na or sa mga damit na ipapamigay mo. Just to check on things. But the point is, the goal is to have enough clothes. So, give yourself a deadline. Just not to justify moving things back in the closet. So, kapag may ibibigay ka mga damit, set the deadline pa rin. Halimbawa, sa 1 linggo mo na to, ibibigay ko ba yung mga damit na to? Dapat ibigay mo. Kasi kapag hindi mo na yan naibigay sa 1 linggo, sinet mo yung deadline, ang tendency nga, ibabalik mo ulit sa damitan mo. Kasi, ay, baka magamit ko pa. Ay, hala, sayang, wala naman ako mapagbibigyan. Ay, hala, sayang, kasi wala pa naman akong budget. So, nawalan din ng point, yung pagde-declutter mo ng clothes kasi tinamad kang ipamigay or hindi mo naman na-set or hindi mo nasunod yung na-set mong deadline para sa sarili mo. So, anong nangyari? Justify mo rin. Diba? Nonsense. So, last one is, over time, replace the temporary clothing items with pieces you love. So, take your time, don't rush this process, or you'll end up with more clothes you don't love and wear. So, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan may second choice ka. Kung may options ka ng mga damit kapag hindi available yung favorite clothes mo. However, kapag may budget ka na, and then, palitan mo na yung mga damit na pang options mo lang ng mga favorite mo damit. In that way, hindi ka mauubusan ng damit, but also you have what you love. Okay? So, in conclusion, decluttering clothes is important for organized and clean storage. So, as well as giving clothes another purpose. So, that's all for our topic. I hope na-gets nyo. And, additionally pala, kung nahihirapan ka mag-declutter ng clothes, kasi hindi mo alam yung mga babagay sa'yo,
hindi mo gustong tanggalin, much better na manghingi ka ng tulong sa mga kasama mo sa bahay. Kasi minsan, mas alam pa nila yung mga bagay na damit sa'yo kaysa sa sarili. Okay, it's better to ask for help pa rin kapag nahihirapan ka. So that will be all. Have a great day!